Once again, welcome and thank you for being part of this blessed occasion. Your presence today is a testimony of love and support for Risi Yek and Ryan Christian as they prepare to enter married life. As it is written in Ecclesiastes 4 verse 12, a cord of 3 strands is not quickly broken. Today, we celebrate a union that is about to begin, a marriage centered on the bride, the groom, and God. Thank you, and you may now be all seated. Good morning. Beloved in the Lord, we are gathered in the presence of God and before these witnesses to join Ryan Christian and Risi in the Holy Covenant of marriage. Marriage is not a human invention. Marriage was instituted by God in creation, defined and governed by His Word, and designed to display the covenant love of Christ for His church. Ang kami niyoon dili imbento sa tao, kundi gitukod kini sa Ginoo panahon sa iyang pagbuhat sa kalibutan. Ug ang kami niyoon gidumala sa pulong sa Dios. Ug ang kami niyoon ginisinyo sa Dios aron magpakita, magpadayag sa iya pakigsaan nga gugma ngadto sa iyang iglesia nga mao ang iyang simbahan, ang iyang mga katawhan nga niluwas. Akong gihayong tanan sa pagtindog. Psalm 124 verse 8 says, "Our help is in the name of the Lord who made heaven and earth." And for our call to worship, Psalm 66 verses 1 to 4 says, "Shout for joy to God, all the earth. Sing the glory of His name. Give to Him glorious praise. Say to God, how awesome are your deeds. So great is your power that your enemies come cringing to you. All the earth worship you and sing praises to you. They sing praises to your name." And for our salutation in Ephesians 1 verse 2, "Grace to you and peace from God, our Father, and the Lord Jesus Christ." Shall we pray? Our holy God, mighty and righteous, eternal Father, fountain of love and giver of every good gift, creator and sustainer of all life, Lord, we thank you this morning for your gracious design of marriage. Be present among us by your Holy Spirit, and may this union between man and woman reflect the grace, love, faithfulness, and sacrifice of Christ. Guard and bless this couple who will enter the sacred vow of marriage. May everything be done for the glory of your name. This we pray in Jesus' name. Amen. For our hymn of praise, let us sing the hymn, "To God be the glory." To God be the glory. Praise the Lord.
seated as we hear the message of the Lord through His Word to be given by Pastor Mel Nabia. Ay, bunta. Pamatiyo na ito ang pulong sa Ginoo nga pero magtinaw ka na ito ng mahitungod o menudang kulog kabahin sa kaminyoon. Doon na tayo mga pinili ng mga passages sa Efeso 5, 25 putol sa 27. Sa atong pinulungan, Efeso 5, 25 putol sa 27. Mga bana, higugmaa ang inyong asawa, ingon nga, gihigugma ni Kristo, ang simbahan o gitugyan ng iyang kinabuhi, alang niini. Gihimo niya kini aron sa paghalad sa simbahan, ngadto sa Dios, human niya kini hugasi sa tubig, uban sa pulong. Sa ingon niini, ikatugyan niya ang simbahan alang kaniya, mismo diha sa bugos niyang kaanyag, putli, o walay kasuway, walay buling o kunot, o bisan unsang apan. Karon sa Genesis, Kapitulo 2, versikulo 24, Genesis 2:24, sa atong pinulungan gihapon, tungod niini ang lalaki mobiya sa iyang amahan o inahan, o mutipon sa iyang asawa, o mausa sila. Katapusan sa Malakias, Kapitulo 2, sa versikulo 14, o mauta na kamo kung ngano kini, tungod kay nasayod siya nga wala ninyo tumana ang inyong gisaad sa inyong asawa, sa dihang gikasal kamo sa batan-on pa kamo, ang inyong asawa, inyong gibudian, bisag nagsaad kamo sa Dios nga magmatirod-anon ngadto sa inyong asawa. Kaya po ta, Ginoo, ang imong mga bililong pulong, panayon mong ipangayo, na kinimutin ang pagyo at samtag sa kanamo, ginawat ng lumuntagon, ganiwaladanon na okasyon, ikaw ang tilod nga among pasilungan, among pag-ampo sa ngalan ni Jesus namin. Pagpadayon ta, nganong ang kaminyoon, importante man, ang doon nagibili. Kaya kabuntagon, butang musaksi sa dili lang sa selebrasyon sa gugma ni Ryan of the Risi, kung dili kita musaksi sa gitawag nga pagigsabot, pagigsaad, covenant at ubangan sa Dios. Sa atong panahon ang kasal, no, kasagara, iisip naman lamang nga usa ka kontrata nga mudugay lang taman sa dunay mga pagbati, dunay mga feelings. Ang uban, ang kaminyon isipon lang nga partnership of convenience. O ang kasagara, isipon nga ang kaminyon sa romantic arrangement nga i-sustain sa mga emosyon. Apan lahi, ang giklaro o gipatinaw nini sa pulong sa Ginoo sa Biblia. Ang kaminyon una sa tanan, ideya sa Ginoo dili atua. Ang kaminyon gitawag nga God's covenant. Ganyan na na Dr. Gideon, dili kini invento, eksperimento lamang sa tao. Ang kaminyoon God's gospel illustration, ihulagway nini, ang disenyo, aron ipadayag diha ang gugma ni Kristo ngadto sa iyang simbahan. Karong adlaw, si Ryan ug si Risi, dili lamang magbayloan sila mga saad, kundi musulod sila sa gitawag nga Holy Covenant, ang kini gipatuman gyud sa grasya sa Dios. Una nga punto, ang kaminyoon usa ka panagsaad o covenant, dili kontrata. Ang kasal, inumduman nato, sagrado, tungod kay ang Dios mismo ang nalambigit o naapil niini. Ikaduha nga punto, ang covenant love gimodel mismo diha ni Ginoong Hesus Kristo. Matod pa sa itong gibasa sa Efeso 5:25, sa English translation, husbands, love your wives as Christ loved the church and gave Himself up for her. Nadungog nato to sa Cebuano, no? Unang direkta niya kuan, so sa Ginoo biblically, ngadto sa mga bana.
ang pakigugma sa ilang mga asawa. Pero ang pundasyon niini, tungod kay, ingon niini ang gugma ni Kristo, ngadto ka nato iyang nga simbahan. Ang standards o basihanan sa gitawag nga Kristohanong kami niyon, Christian marriage, dili ang gitawag nga kultura, kundi si Kristo. Ang gugma nga gitawag Christ love, usa ka sakripisyo. Itong nalitok nga He gave Himself, gitugyan niya niyang kaugalingon. So maguna-una ko tingali no, si Brother Ryan. Nga usa giday ka sakripisyo. Kining gugma nga karon ni pamatudan niyo sa inyong kaminyo. There will be some sacrifices. Yan. Nayon ito nahisgutan nga, matod pa sa verse 26, to make her holy, no? Ang simbahan, balaanon niya, limpyuhan niya, no? Pinaagi sa tubig sa iyang kulong, kunili, ang gugma ni Kristo, sanctifying. Nag-sanctify, nagabalaan, nagalimpyo. A grace-driven marriage recognizes a crucial truth, meaning duha ka mga punto pananglit, no? You did not marry a Savior. Ading timanan pag-ay na rin wala ka magminyo og manluluwas. Nga manluwas na yun mo, no? In all things. Manapod, your spouse will fail you. Both of you, no? Ato ng expectation nga, dili perfecto ang managdayon sa both of you. Nagi mga puntong nga, mapakyas na to, no? Ang usag-usa. Kaya na may mga crucial truth nga ato timanan. Now, ang Ebanghelyo, nagpahinumdum ka nato nga Christ forgives us not because we deserve it. Ibasay no ta na Kristo diri tungod kay deserving tao ngayon ta. But because God or Jesus is gracious. Gracious. Maluluyon, may gugmao. In a grace-driven marriage, forgiveness is practiced quickly. Ay mura na naman po taog Western culture nga dali ra magbuwag. Dili nimo oy itudlo sa Dios ug mo ay kinabuhi sa mga Kristohano. No? Mula hutay di dapat tungod kay na ang Dios. Covenant love is not seasonal. Dili panahon lang. Kundi steadfast, constant, firm, unwavering. Nagpabilin kini diha sa abundance and lang. Bisan pa man nga abundansya ang sitwasyon o wala-wala. In health and in sickness. Sa panahon nga dunay mga sakit or maayo ang panlawas, in joy and in sorrow, no? Constant nagpabilin yun ng gugma sa kalipay man o sa kagulanan, in clarity and in confusion. Labi na sa panahon nga dunay mga kalibog na nga maabot, no? Aron ang nakaapan, kini sa gitawag nga romantic love, pwede mag-fluctuate, nga puro lagi emotions pwede mabag-o. Apan ang covenant love nagaingon sama nini, I am yours and you are mine because God has bound us together. Ako imuha ug ikaw ako tungod kay ang Dios ang naghigot kanato. Unsa nagasustain sa marriage? No? Dili ang constant excitement kundi ang constant grace of God. Katapusan nga punto meaning covenant love, no? Marriage exists for God's glory. Ang kaminyoon, no, panayon nga nag-exist tungod og alang lamang sa himaya ug dungog sa Dios. Unang Korinto 10:31, busa kung mukaon kamo o mainom o magbuhat og bisan unsa, buhata ang tanan sa pagpasidungog sa Dios. Nadungog nato tong tanan. Labi na gyud, no? Sa pagsulod sa kaminyoon. Unya kung minyo na gyud during sa kinabuhing kaminyoon. Magpadayon ug mulahutay unta ang kaminyoon tungod og alang sa himaya ug dungog sa Dios. Marriage is not an end in itself. It is a means by which God is glorified. When love feels difficult, balik sa grasya. When commitment feels costly, balik nga to sa cross, sa gihimo ng Jesus. When weakness is revealed, balik sa pag-ampo. Ang Dios na naghikot kaninyo ng lawa, mao ang Dios mismo nga magsustener kaninyo sa umaabot pa ng mga adlaw. Siguro, mo agree kita anang tanan. Meaning punto ha, mga sa ka-pastoral church o mandato, no? Nga atong ihatag. Mandato sa atong ihatag nga kang Ryan ug kang Risi. Ryan, Risi, love one another with covenant faithfulness. Pakigugmay ka mo sa usa
diha sa covenant faithfulness. Forgive one another, no? With gospel grace. Ano na? Serve one another in humble joy. And above all, paglagaw ka mo, diha kang Kristo, isip siya ang sentro sa inyong panimalay. Magampo tanero. Gracious God, you are the author and keeper of covenant love. Bless this marriage with enduring faith, steadfast hope, and abounding love. May Ryan and Reese's home be a place where Christ is honored, grace is practiced, and joy overflows. Aman yung pag-ampo, in the name of the bridegroom of the church, our Lord and God, Jesus Christ. Amen. Amen. Salamat, Pastor Mel, sa imong mensahe sa Kaminion. At this point, we will proceed with the declaration of intent. Kung dihang iyo ang magtiayon na motindog alang sa inyong panaad sa usa. Aduna pa yung mga pangutana kanyang duha, ang inyong itubag, kung muyon ka mo, is I do. Una, nakong pangutana to Ryan. Ryan, do you declare here before the Lord and these witnesses that you take as your lawful wife, Rizzy, here, present? Do you promise to love and guide her faithfully, to care for her, and to live with her in holiness according to the Holy Gospel? Do you also promise never to forsake her, but to be true to her always, in good days and bad, in riches and poverty, in health and sickness, for as long as you both shall live? To the bride, Rizzy. Rizzy, do you declare here before the Lord and these witnesses that you take as your lawful husband, Ryan, here present, do you promise to love and obey him, to assist him, and to live with him in holiness according to the Holy Gospel? Do you also promise never to forsake him, but to be true to him always, in good days and bad, in riches and poverty, in health and sickness, for as long as you both shall live? What is your answer? I now pronounce you husband and wife, the Father of all mercies, who by His grace called you to this holy state of marriage, bind you together in true love and faithfulness, and grant you His blessing. Ryan and Rizzy, since as human beings we cannot expect anything from ourselves, you shall kneel before the Lord. And we shall pray with you and for you, that the Lord may enable you to fulfill your vows and grant you His blessing. No, isip mga tao, dili kita maka-expect o perfection gikan sa atong kagalingon, manang kinahanglan ta sa tabang sa Ginoo. Pinaagi sa iyang grasya aron inyong matuman ang inyong mga panaad sa iyang atubangan o mahatagan kamo sa iyang panalangin. Let us pray. Almighty and Heavenly Father, you have said from the beginning that man should not be alone. We thank and praise you that you have given Ryan and Rizzy to each other in marriage, that they may be one. We pray that you will grant them your Holy Spirit, that they may live together according to your will, in true faith. Help them to resist the power of sin and to live in holiness before you. Lift up your countenance upon them and guide them in prosperity and adversity by your fatherly hand.
grant them your blessing according to the covenant promises given to Abraham, Isaac, and Jacob. If it should please you to give them children, confirm your covenant to them and to their seed, and grant that they may nurture these children in the fear of the Lord, to the glory of your name, and to the edification of the church. Let them live in communion with your Son, Jesus Christ, in the harmony of true love, and to the benefit of their neighbor. Cause them to look forward with all the church to the great day of the marriage feast of the Lamb. Hear us, merciful Father, for the sake of Jesus Christ, your beloved Son, who with you and the Holy Spirit, the only true God, lives and reigns forever. Amen. I'm calling on the ring bearer. These rings are not signs of luxury, but signs of covenant love. They are a circle without end, reminding us that the love of Christ has no end. As you wear these rings, may you remember the promise you make today, Ryan and Rishi, not sustained by feeling, but upheld by the grace of God. Tindog mo, please. Ryan and Rishi will be making their vows to each other through the ring ceremony. Rishi, pinaagi nining singsing, gihatag ko kanimo ang akong kasabutan sa gugma. Dili lang kini gugma sa pagbati, apan gugma nga natukod diha kang Kristo. Gisiliwan sa iyang grasya o ginapadayon sa iyang pagkamantinumanon. Sama sa iyang purma nga walay katapusan, nagasaad ko nga gugmaon ka sa gugma nga gikan sa Dios. Pagdumala kanimo uban sa iyang pulong, magampo uban kanimo, ug maglakaw uban kanimo sa pagtuo ug paghinulsol. Gihatag ko kanimo kini nga singsing sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ryan, pinaagi ni ning singsing, gihatag ko kanimo ang akong kasabutan sa gugma. Dili gugma nga mag-agad sa kahimtang, kundi gugma nga gilig-on diha kang Kristo, nga naggugma o naghalad sa iyang kaugalingon alang kanato. Sama sa porma sa singsing nga walay katapusan, nagsaad ko nga maglakaw uban kanimo diha sa pagtuo, mudasig kanimo diha sa Ginoo, musuporta kanimo diha sa kaalam ug mag-alagad kang Kristo, kauban ka sa atong panimalay ug tibuok kinabuhi. Gihatag ko kanimo kini nga singsing sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ito sa pakpakan. Let us pray. Eternal God, bind these hearts with your covenant love. Seal these vows with your Spirit and uphold this marriage by your grace through Jesus Christ our Lord. Amen. I now call on the Bible bearer. Bible. This Bible is given to you, Ryan and Rishi, as the supreme rule of faith and life. It is not merely a symbol, but the very Word of God, which is living, active, and authoritative. In this sacred book, in Biblia, balaan siya, nga basahon, you will find God's design for marriage. Dinhin niyo makita ang disenyo sa Dios sa kaminyoon. The call to love,
sacrificially ang tawag kaninyo sa paghigugma uban ang sakripisyo to forgive daily. Adlaw-adlaw yun, no? Ang pagpasaylo. And to persevere faithfully. And to glorify Christ together. Let this word dwell richly in your home. And read it together in times of joy and in times of trial. Submit your marriage to this truth. Build your home not on feelings, traditions, or human wisdom, but build your home on the sure foundation of the Word of God. Psalm 127 verse 1 says, "Unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain." Hangtod ng Dios magtukod sa panimalay. Ang tanan nga maghago sa pagtukod, kawang laman ang ilang paghago kung wala tukura kini sa Ginoo. Receive this Bible and may Christ be the head of your home, the center of your love, and the hope of your future. Ug alang sa mga ginikanan, ang atong pagdasig o tawag alang sa bagnikanan, mahal nga mga ginikanan, karon inyong nasaksihan ang usa ka balaan nga kaminyoon. Sa grasya sa Dios, inyong gimahal, inyong giampo, inyong gitudluan o giatiman ang inyong mga anak, si Risi o si Ryan. Karon pinaagi sa kaminyoon, si Ryan o si Risi nagtukod og bag-ong pamilya sulod sa pakigsaan sa Dios. Bisan og nausab na ang inyong papel, ang inyong role sa inyong mga anak, wala matapos o mahuman ang inyong tawa, isip mga ginikanan. Your calling has no end as parents. Ako nag-awhag kaninyo at ubangan sa Dios o nining mga saksi nga padayon ninyo silang iampo uban sa paglahutay o pagtuo. Hatagi sila og tambag kung pangayoon nila kini uban ang pagpaubos o kaalam. Suportahe kining kaminyoon nga walay pagpanghilabot nga makaguba sa ilang relasyon o kaminyoon. O ipakita kanila ang paningingnan, ang example, ang ehemplo sa pagka-Diyos nun, pailog o pasaylo. Dasigan ninyo sila ngadto kang Kristo, dili lamang ngadto sa kaharuhay sa kinabuhi. Isulti ang kamatuoran uban ang gugma. Ug kung kulang ang mga pulong, hinaot nga inyong mga pag-ampo musaka ngadto sa trono sa Ginoo.